Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ito, pag-usapan din natin yung lumabas na balita. Ayon sa survey di umano ng Okta Research, posibleng malakas na tandem sa 2028 ang Raffy Tulfo, Risa Hontiveros. Ayon yan sa Okta. O yan. Magiging malakas daw yung tandem ni na Senador Raffy Tulfo at Senador Risa Hontiveros sa eleksyon sa 2028. Sa panayam kay political analyst Ranjit Rai sa long conversation sa One News, sila raw ang maaaring ipambato na hindi maka-Duterte. Base raw sa isang survey nitong Hulyo, pumapangalawa si Tulfo kay Sara Duterte para sa 2028 elections. Nilinaw naman ni Rai na posible pang mag-iba ang pipiliin ng mga botante. Lumabas ngayon ng mga balita, yung survey ng Okta, yung Okta Research, ang survey ng Okta Research, isa daw sa posibleng malakas na tandem na posibleng bumangga o lumaban sa tandem ng Duterte ay ang Raffy Tulfo, Risa Hontiveros. O yun. Ayon yan sa pinakahuling research or survey ng Okta Research. Yan yung malakas daw. Malakas daw ang tambalang Raffy Tulfo, Risa Hontiveros. Alam naman kasi natin na si Raffy Tulfo naman talaga at saka si Risa Hontiveros, may mga malalakas na supporters yan. Halimbawa si Raffy Tulfo, ang Tulfo mismo, malakas talagang malakas na dalawang senador yan, magkapatid. Muntik pa ngang manalo yung isa pang Tulfo, yung si Bitag, si Ben Tulfo. Si Raffy Tulfo din, nagpangalawa yata ito nung elections nung elections ng 2022, parang nagpangalawa itong si Raffy Tulfo. Pangalawa ito sa mga nangunang mga senador. Ang nakatalo lang sa kanya si Robin Hood Padilla. Kaya malakas din ito talaga si Tulfo. Si Risa Hontiveros naman, mayroon ding sariling supporter si Risa Hontiveros sa oposisyon. Lalo na ngayon, napakaganda ng performance ni Risa Hontiveros. Talagang principled, may matapang, babaeng matapang. Malakas. Kaya pag nagsanib yan, malakas naman talaga yan. At saka, kung ang administrasyon, ang Marcos at si Romualdez, wala silang makukuhang pambato bilang panglaban sa pampangulo sa 2028. Kasi kung si Romualdez hindi nagpipik, mahina. So maghahanap ang administrasyon ng posibleng pangbato. Isa talaga si Tulfo sa pwedeng piliin ng administrasyon. Kasi si Erwin Tulfo, kakampiyan ng administrasyon. Si Raffy Tulfo rin, administrasyon din yan. Kaya madali lang suportahan ng administrasyon ang Tulfo. Kasi kaalyado yan ng administrasyon, hindi naman yan kumbaga madaling, kung wala talagang pambato ang administrasyon, pwede nilang imanok si Tulfo. Maghahanap kasi ang administrasyon ng posibleng pambato. At kung si Risa Hontiveros nga naman ang vice ni Tulfo, may sariling supporter si Risa, yung oposisyon. Kaya lang, ang problema dito pagdating sa oposisyon. Siyempre ang gusto ng oposisyon, ang maging presidente na pambato galing sa oposisyon. Kung pwede, si Tulfo ang vice. Yan yung yan yung itutulak ng oposisyon. Kung ang oposisyon diyan Risa o kaya Leni Robredo, kung sinong imamanok ng oposisyon, tapos vice si Tulfo. Tapos susuportahan ng administrasyon, susuportahan nila Romualdez, nila Marcos, ng mga partidong suportado ang administrasyon ni Marcos, susuportahan. Kaya ang mangyayari, two-cornered fight. Sara Duterte, kung sino man ang vice ni Sara, pwedeng si Bongo, pwedeng si Padilla. Sara Duterte, Bongo, tapos ang panlaban, pwedeng Risa, vice si Tulfo. Tapos susuportahan yung Risa Tulfo ng administrasyon.
magsasanib pwersa yung administrasyon, ang oposisyon, yung mga dilawan, kakampings, akbayan, liberal, tapos yung grupo nila Tito Soto, Lacson, yung grupo nila malamang pati yung Nationalist People's Coalition nila Soto, sasama yan. So malawak talaga ito laban sa Duterte. Yan, malakas yan. Sinabi naman ng mga political analysts dapat magkaisa ang lahat ng anti-Duterte. Pag nagkaroon ng tatlong pag nag-three-cornered fight, Sara Duterte, tapos halimbawa Risa o kaya Leni sa oposisyon, tapos may manok pa ang Marcos, halimbawa si Tulfo ang manok nila, magti-three-cornered fight, malakas si Sara niyan. Malakas. Kaya dapat magsanib talaga yung lahat ng anti-Duterte. Yung administrasyon, ibig sabihin Marcos, Romualdez, tapos itong grupo nila Tulfo, grupo ng Nationalist People's Coalition, sila Soto, Lacson, Loren Legarda, mga NPC yan Tapos itong oposisyon, magsanib. Kaya lang ang tanong, sinong magiging standard bearer o pambato sa Pangulo? Siyempre, pagdating sa oposisyon, ang gusto ng oposisyon yan, kung hindi man si Risa, si Leni. Ang vice, pwedeng bukas na yan kung sino ang gusto ng administrasyon. Kung gusto ng administrasyon si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, pwede yan. Pwede yan. O kaya si Gibo Teodoro. Pwede yan. Pero ang i-insist ng oposisyon dyan, dapat ang kandidato sa Pangulo na galing oposisyon. Kung si Risa ang magiging vice ni Tulfo, mukhang hindi yan matatanggap ng oposisyon Mukhang hindi matatanggap yan. Pero siyempre, sa parte ng Marcos, okay sila dyan. Sa Romualdez, okay sila sa Tulfo, Risa. Pwede yan. Ako, sa tingin ko lang, okay sila sa ganyan. Pero pagdating sa oposisyon, sa mga dilawan, kakampings, hindi sila dyan sa Tulfo, Risa. Ang ilalaban yan, ang posibleng ilaban yan, si Risa ang Pangulo, si Tulfo, Vice President lang. Kaya anyway, malayo pa, pero lumabas na kasi yung pangalan na yan, Tulfo Risa, na isa daw sa posibleng malakas na tandem sa 2028. Sabi sa Okta. Naniniwala tayo dyan, totoo nga. Pero ang problema, yung pagbubuo ng tandem na yan, dadaan sa proseso yan. Dadaan na mabigat na pagbubuo niya. Kailangang ma-unify talaga. Anyway naman, ang bintahin naman ni Risa kaysa kay Tulfo, si Risa may makinarya. Yung makinarya ng kakampings. Si Tulfo wala namang makinarya sikat lang siya. Bagamat sa masa si Tulfo dahil dun sa mga isumbong mo kay Tulfo. Pero walang makinarya si Tulfo If ever, ang magbibigay sa kanya ng makinarya ng administrasyon. Pero, yun na nga, ang oposisyon kasi, hindi mahirap i-process sa oposisyon na magbabayis lang si Risa or yung kandidato ng oposisyon. Ang itutulak niyan, presidente dapat galing sa oposisyon. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.